Si Pading Pure Health ay kumbaga ako din yung isa sa nagsama sa iyo Yes, sa nagpagamot. Yun, magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. At ito, bigyan natin ng reaction po, no? Itong interview. Latest interview po, vlog ni Vincent regarding po kay Pure Health. Mga kalingap, mga kaibigan, ang ginagawa po natin ay kumukuha po ng mga information po sa ating mga kasamahan ng mga kalingap. Ang mga info dati pong kinukuha po ay mula mismo sa loob ng kalingap. At ito po ay regarding po kay Pure Health. Updates, yung mga kaganapan noon, maaaring ngayon po ay ating pong malalaman yung mga kasagutan. Ito po ang ating pong panoorin video ay mula sa vlog ni Vincent, mga kaibigan. Ito po ang video po. Panoorin po natin. Kasi talaga sobra ganyan, padihin kita kasama sa K-Boys. Siyempre, ang trabaho mo, pagbablog, pagsasama kay Kalinga Prab. So, gaano ba naapektuhan si Pading Pure Health nung time na nagkaganyan ka sa mata mong padi? Ay, grabe pa din epekto. Talagang unang-una hanggang isang linggo talagang unang-una yung iniisip ko na palagi yung kailangan namin sa araw-araw. Paano na? Yun ang number one na padi. Yung parang nagpabagsak ng balikat ko na, paano na? Kasi alam mo naman na yung pag ganito mga karamdaman, hindi ito pang isang linggo lang pang 2 linggo na okay na. Hindi, ramdam ko na na medyo matagal talaga. Kaya yung naglalaro ng isip ko, malalim na. Paano yung kailangan namin pang isang linggo, pang isang buwan. Kasi wala naman tayong kita, wala naman tayong income. So, ito po mga kaibigan, tinanong po ni Vincent Calyada kung anong epekto yung nangyari sa kanya yung pagkaroon niya ng ganung sakit. Tapos siyempre po, hindi na makapag-vlog, hindi na makasama sa lakad ng K-Boys, hindi makapagtrabaho kay Kalinga Prab. So dito siya nagkaroon po ng malaking pag-aalala kasi siya po labis na nalungkot po, nag-aalala nga dahil paano na yung buhay nila. Siya na po ang inaasahan ng pamilya niya. Tapos nagkasakit pa siya. Kaya mapansin po natin na talagang labis yung kanyang pag-aalala po, kalungkutan sa nangyari. Yun ang una nagpaano talaga sa balikat ko, nagpababa ng moral. So, kumbaga, yung focus mo na dapat sa pagbablog, pagdadrive kay Kalinga Prab, siyempre, kahit pa paano, nabibigyan tayo ng allowance ni Raji. No, meron tayong Sa pagbablog naman, kailangan natin yun kasi na tayo kumikita. Yes. Ngayon, ganyan na nangyari sa iyo. Pero kahit pa paano, nakakapag-vlog ka, pero hindi dapat masobrahan yung galaw mo. May limit lang yung galaw mo. Kasi nga, masyadong baka mabugbog. Kahit anong trabaho po natin, kahit ikaw ay karpintero or nagtatricycle, kahit anong trabaho po, nag-opisina, kung ikaw ang breadwinner ng pamilya, normal talaga po na mag-alala po kayo. Kung wala mang sweldo, di ba? No works, no pay. Sa ating mga vlogger po, talagang mas matindi. Pagka di ka na mapag-vlog, di apektado yung ating pangkabuhayan, walang revenue. Yun po yung number one po na talagang nakakapanghina po sa atin. Ngayon po, anong ginawa ni Pure Health, mga kaibigan? Ang ginawa niya po ay nagpagamot po talaga siya. So nagpa-confine sa hospital para malaman yung kanyang karamdaman. Ay, may tama yung ganito ko, kaya may ganito ako. Kaya mas pinacheck mo yung lahat? Yes, lahat pati kaya nga nag-confine ako talaga sa hospital ng 5 days para malaman ko yung
Siyempre, iba't iba talaga din ang doktor. Oo. Lahat ini-examine nila, dugo, lahat. Para makita kung saan Pero wala nakita. Wala pa, di clear man lahat. Kaya, pasalamat tayo kay Lord. Ibig sabihin, wala akong ganong kalalang ano. Kasi, kumbaga, infection lang talaga ang pinagmulan kaya nawalan siya ng paningin. So, malinaw po, no? Napakalinaw po na infection po ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng mata niya. Medyo nawala yung kanyang paningin. So, clear lahat. Nagpa-examine. Doktor, dugo, baga, puso, lahat. Ano po, at sabi nga ni Pure Health, okay naman po. Walang problema. Yung mga inner organ po niya. Yung nga lang daw po yung infection, kaya siya nagkagayon sa mata. O, tuloy natin mga kaibigan yung video. So, sa ngayon, kamusta ka naman bro? Ano na ngayon ang nararamdaman mo sa mata mo? Parang na-overhype naman din ako, na parang nasobrahan naman ako sa excited. Kasi iniisip ko, ganito bukas, makakita na ulit, kahit unti-unti. Meron naman yung, di ba, process sa pagpapagamot. Pagpagaling. Yung parang sugat, di ba, unti-unti naman yung naghihilom. So, ipagdasal natin po na muling lumiwanag ang kanyang paningin. At siya po'y tuluyan na pong gumaling sa kanyang karamdaman. Itong mata nga po, na minsan na-overuse. Hindi ka gano'n nakakapagpahinga. Sa dami ng iniisip, dapat talaga po number one nating pangalagaan yung ating paningin. So, sana po ay sa lalong madaling panahon ay muling malumbali yung kanyang malinaw na paningin. Ito si Pure Health. So, ngayon pa din, dako tayo saan? Kasalanan ba ng kalingap? Ito kasi medyo kasi dumaan sa mga issue yung pangyayaring ito eh. Kahit sa iyo, di ba, nangyari? So ito mga kalingap, mas magandang ito, pakinggan. At panoorin. Tanong ni Vincent Calyada, kasalanan ba ng kalingap? Anong nangyari sa iyo? Bago natin ituloy po itong video ito, sagot ni Pure Health doon sa tanong ni Vincent. Tara muna sa labas. Yan. Ating apartment type dito pinapagawa po. From schoolers. Ayun po kasi, yung ating mga karpintero, umatin sa kasal ni Franz India. Yung ito po, malaking bahay kasi itong aming pinagawa. Super laki po yan. Uy! Aso. So yan po mga kaibigan natin project. Tuloy-tuloy po yan. At ito po yung ating mga taniman. Gulay. Pwede pong gawin yung ating mga scholars. Para karoon silang gulay po, mga kaibigan. So tuloy natin yung ating video. Ang sagot ni Pure Health. Sa ni Vincent, mga kaibigan, kung kasalanan ba ng kalingap nangyari sa kanya. Ang video po, ang sagutan ni Pure Health. Na yun nangyari doon sa mata mo, yung pagkaganyan ng mata mo, kasalanan ba ng kalingap? Ay hindi, wala naman tayong sinisisi na kasi dun sa vlog ni Kalingap sinabi ko naman dun na may time talaga na pag na-over ako ng pagod, nagkasakit ako, katrangkaso, talagang nasunod yung aking mata na nagkakaproblema. Ito lang ngayon pa din pinakamatagal talaga o naging malala kasi noon parang days lang nabalik yung paningin niya. Kumbaga nalabo lang siya, hindi totaling nawawala. Parang Baka hereditary ninyo, yung mga laylay, yung mga ganun. siguro nga pa di kasi alam mo yung 4 years ago,
halungkat ko lahat yung aking record doon sa mga doktor. Kay Dr. Punayo at kay Dr. Rufino, yung sa mata na. Same mga nung nagpaano ako kay Doktora 4 years ago, nakita lahat ng doon, tapos doon kay Dr. Rufino. Same talaga. Yung same month, same days lang ang magkaiba. Pero yun din ang year. Hindi naisip ko siya na parang ganoon nga talaga siguro pag nagkakasakit ako, may hindi man mata, basta mayroong babalik na trangkasa ako, may lulutang akong nararamdaman, pero ang mostly talaga tinatamaan yung mata ng mga nakalipas na taon. Yung parang pag nagkasakit ka, di ba may normal, di ba may nagkwento sa akin sabi niya parang ganoon din daw sila na parang pag sa pamilya, halimbawa nagkasakit, isa, pero siya pa rin tatamaan, kumbaga may lalabas na infection. Infection daw palagi nalabas yan, hindi lang alam kung saan tatama. Kung sa mata. Paano daw nagkakaganyan? Ano daw naging dahilan? Hindi ko rin kumbaga pag mag-ayos na yung aking mata, titingnan ko yan. Kasi kumbaga aabatan ko na rin hindi na ako papayag na may mangyari maging ganito ulit kasi ang hirap. Kumbaga unahan mo na siya agad. Kung anong pwede mong gawin, ano ka din sa doktor. Siyempre mas maganda din talaga ang doktor. Mga special sa mga ganyan. Kaya doon sa nagsasabi na na dahil sa Kalingap kaya ako, hindi po. Normal po ang namin takbo sa Kalingap. Yes. Wala kaming doon, walang sisihan, walang ganito. Walang tulak kabigin doon kung anong gagawin namin. Gusto namin nila Kalingap Rob yan. Kahit saan kami makarating, walang sapilitan doon. Kaya para hindi pwedeng, kasi may mga ako na sinisisi sa ganito. Walang dapat sisihin. Kasi gusto ko po yun, kaya ako nandun. At alam ko rin na hindi naman din ako nagkulang kay Kalingap Rob. Lahat naman ng kaya kong kasi yung ko lang naman mag-drive pag-drive siya. Yung talaga simula pa, pangarap ko talaga yun. Yung safety ng pamilya. Idadalhin ko sa ganito, may babalik ko na buo ang pamilya. Yun ang ko. Kahit gaano ka kapuyat, basta ang importante, may uwi mo sila sa bahay. Mas safety yung uwi, Kahit kami, kasama din sa laging safety man yung pag-drive ka. Yun naman ang goal ng driver talaga. So, kumbaga maraming buhay kang nasa kamay mo, nasa paa mo. Kaya, yun, mga Kalingap, para maliwanagan tayo na huwag natin sisihin sa Kalingap po yung pangyayari kay Parimpyo. Talagang nangyari at nangyari yan. Oo, kahit wala ako sa Kalingap, mangyayari at mangyayari yun. Kasi kumbaga, nakaano na yun sa buhay natin mga pagsubok baga yan. Yes. Kaya, dito bro, ayun, nasagot mo na yan bro, at sana maliwanagan yung mga viewers na mga negatibo. At kasi marami silang binibitawang mga negatibong komento para sa Kalingap, para mawasak ang Kalingap. Pero hindi niyo po mawawasak ang Kalingap kasi napaka ng Kalingap, one family yan. Talagang hindi nyo kaya yan. Solid na yan. Napaka-solid niyan. Grabe ang pagmamahalan yan sa bawat isa. So, ito bro, ano yung natutunan mo bro na ngayong panahon na siyempre talagang kumakapos ka, tapos ganito pa yung nangyari sa mata mo. Ano yung natutunan mo na pwede mo may bahagi sa mga viewers natin na pwede kapulutan ng aral? Unang-una, minsan, kung kumikita tayo, dapat mayroon din, kumbaga, kahit paano may nasisave para sa pamilya. Emergency funds, lang kasi hindi naman ako maging sabing, mayroon ako, pero hindi naman totally ding walang-wala. Kahit paano, mayroon din naman mahuhugot kung wala na talaga, makakagawa ng paraan. Yun ang tapos, kung saan pa, ano bang tanong mo ba din? Mga pupulutang aral. Siguro minsan kailangan din kasi na-over nag-over ako sa basta kasi narinig ko na may lakad. Kung gusto, ay kuya, nasa Kalingap chat si Kalingap Rob. Kuya, ganitong araw tayo. Pag mga ganun may chat na sa akin ni Kalingap Rob kung saan ang namin. Hindi na ako pa rin natutulog ng hindi na ako di ba dapat magre-relax ako para pagdating hindi yun ang gusto kong baguhin na parang excited ka parang iniisip mabiyahe na pala kami ng ganito, dapat magpahinga ako, pero nangyayari hindi, iniisip ko yung lakad na namin kaya hindi na ako makatulog-tulog. Imbis na dapat ang ang mindset na dapat mag-relax ako kasi bukas mabiyahe dapat yun ang gusto kong mabago para hindi ka masyado nabubugbog. Ayan po, mga Kalingap, napanood po natin, yung mga kasagutan po, tanong at kasagutan po.
nakalinaw na walang dapat sisihin sa nangyari. At binanggit po ni Pure Health na kung may dapat baguhin, yung kanyang style po. Kasi binanggit din po niya na sa halip na magpahinga at may lakad, kumbaga sa ano po, na-excite, hindi nakakatulog. So yan alam po natin lahat ang kasagutan ng mga tanong po ng mga nakaraan na may mga ilan na sinisisi po ang Kalingap sa nangyari kay Pure Health. Pero yan na po ang kasagutan, mga kaibigan. So yan na po muna natin pong reaksyon tungkol dito. At yan, may mga tulong po din naman na binibigay ang ating mga kasama. Natanong ko si Kalingap Prem at iba mga kasama natin na hindi man po pinabayaan si Pure Health. Masakali pong wala nang may ibigay yung iba, at ipapasok naman. Tutulong tayo sa ating mga kaya. Salamat po, nabuhay, God bless sa ating lahat. One Kalingap, one family. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape, ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap, papagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.